kapatid, ang pagparito ng Panginoon ay maluwalhating pagparito. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ito biro. Talagang totoo ito. Na sa pagparito ng Panginoon, dito tayo gagantimpalaan ng Panginoon ayon sa ating pagtitiis. Kaya mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, sa inyong pagtitiis, may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Yan po ang sabi sa aklat ng Lucas, na sa ating pagtitiis pala, dito natin na ipagwawagi ang ating kaluluwa. 19:21 o 21:19. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Paano maging handa sa pagsalubong sa Panginoon? Iingatan ang iyong buong pagkatao. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Paano maging handa sa pagsalubong sa Panginoon? Handa kang magtiis. Kaya ang isa sa iyong titiisin ay yung gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Marami tayong titiisin. Kahit ang kahirapan, ang mga kasamaang nangyayari sa sanlibutan ito, isa yan sa tiisin natin. Titiisin mo yung mga nangyayari dito. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, pag napagtiisan mo yan, ibig sabihin, nakatakas ka. Ay kung hindi ka makapagtiis, makikiisa ka dyan. Magiging kagaya ka ng masamang sanlibutan. Kaya ang lahat ng kasamaan, titiisin mo, alang-alang kay Kristo. Bakit? Sapagkat nais mong maging handa sa pagparito ng Panginoon o sa pagsalubong sa Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, bakit dapat tayo maging handa sa pagsalubong sa Panginoon? Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang Tesalonica 5, ang talata ay, maybe, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya hindi pala tayo itinalaga ng Diyos sa galit. Kaya tama lang na tayo ay maging handa na sumalubong sa Panginoon. Ang mga taong hindi handa sumalubong sa Panginoon o sa Diyos, mga taong nakatalaga sa galit. Mga kapatid, talagang nakatalaga sila sa galit. Eh tayo, hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Ipinaghahanda nga tayo sa pagsalubong sa Panginoong Diyos. Katunayan, tayo ligtas na sa galit. Sa unang Tesalonica 1:10, upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Mga kapatid, darating ang Panginoon. Ligtas na tayo sa galit na darating. Ang galit na darating sa sanlibutan. Bago ito mangyari, tayo muna aagawin ng Panginoon. Tayo muna kukunin ng Panginoon. Sapagkat ang galit ay mahayag lamang sa sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang sanlibutan nakahilig sa masama. Kaya sabi tayo sa Diyos, ngunit ang sanlibutan nakahilig sa masama. Kaya ang galit mahayag sa sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang hari ng kagalitan nasa sanlibutan. Kaya sabi po sa aklat ng Apokalipsis 12, ang talata ay 12, kaya't mga galak kayo o mga langit, kayo nagsisitahan diyan sa abal ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagkat alam niya na kakaunting panahon na lamang mayroon siya. Kaya mga kapatid, ang diablo narito pala sa lupa, naahayag ang kanyang kasamaan, ang kanyang galit, sapagkat alam niya na kaunti na lang panahon ang natitira sa kanya. Yamak ang iniasis niya sa sanlibutan ay galit, kasamaan. Mga kapatid, galit din ang aanihin niya.
Bakit? Sapagkat ang sanlibutan pupugnawin sa matinding init. Pero bago mangyari yon, una muna ang pag-agaw. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagkatapos ng pag-agaw, darating ang panahon na ang sanlibutan mawawalan ng kapayapaan. Mawawala ng kapayapaan. Ibig sabihin, lubusan ng kasamaan. Kaya sabi po dito sa Apokalipsis, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan. At upang mga patayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. Mga kapatid, ito na ang malaking kapigatian. Kaya pagkatapos ng pag-agaw, mga kapatid, ibig sabihin mawawalan ng kapayapaan ang sanlibutan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kapayapaan, kapayapaan, pero biglang pagkawasak. Sabihin nila, kapayapaan, kapayapaan, pero biglang pagkawasak. Bakit? Bigla kasi yung pag-agaw. Ang pag-agaw kasi sa isang sandali, sa isang isap mata. Kaya nga, mga kapatid, bakit hindi lubusan gumagawa pa ang kasamaan? Sabi sa Thessalonica, dahil may pumipigil. Bakit may pumipigil? Kasi nandito pa ang iglesia. Narito pa ang mga alagad. Sa oras na alisin yan, mawawalan ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang tao magpapatayan sa isa't isa. Wala na. Wala na silang Diyos eh. Wala nang Espiritu. Napipigil. Sapagkat ang Espiritu kasama ng iglesia doon sa langit. Kasi ang Espiritu Santo, sa iglesia lang yan ipinagkaloob. Ibinuhos ang Espiritu sa iglesia. Kaya kasama ang Espiritu Santo sa aagawin. Kasama yan ng iglesia. Tatakyan ng mga alagad eh. Tinatakyan sa atin. Pinuspos tayo ng Espiritu. Kaya kasama ang Espiritu sa pag-agaw. Purihin ang Panginoon. Kaya ibang Espiritu na ang mag-ahari dito. Iba na. Kaya kung babasahin natin ang chapter 6 ng Apokalipsis, mga kapatid, mga pangyayari magaganap dyan. Ultimo yung pagtaas ng dilihin na sabi ang kikitain mo sa isang araw ay isang takal na harina lamang. Mo magkano bang isang minimum ngayon ang isang araw, ang sahod sa isang araw? Sabihin na natin 350 o 375. Opo, pero mo ang isang takal na harina 400, kung 400 ang isang araw ang kita mo. Anong ibig sabihin niyan? Kasi sabi sa Apokalipsis 6, ang isang takal ng trigo o harina ay kita mo sa maghapon mong gawa. Ibig sabihin, pati yung pagtaas ng dilihin, nakahula na yan. Kaya akala nyo ba, sabi nyo, bakit pamahal ng pamahal? Ay, nakahula na yan eh. Darating nga na yung isang takal lang na harina eh, buong sahod mo maghapon eh, yun ang pambili mo ng harina, isang takal pa lang ha. O hindi pa isang sako. Mga kapatid, kaya ang sanlibutan ito, patungo ito sa pagkawasak. Kaya ang araw, mapapansin mo, painit ng painit yan. Painit ng painit yan. Talagang matutunaw yan eh. Kaya di ba nakahula yan? Araw, buwan, bituin. Kung babasahin nyo sa mababaw na tali ng Biblia, araw, buwan, bituin, mga planeta matutupok sa matinding init. Kaya nga ang pangako, darating ang bagong langit at bagong lupa. Yan ang bagong Jerusalem. Tahanan ng mga Kristiyano, ng mga banal. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, handa ka ba sumanubong sa Diyos? O Israel, sabi dyan, mga kapatid, isa sa Israel na tinutukoy ay ang Israel sa pangako. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, biyaya ito ng Diyos sa atin ang ipagkaloob sa atin ang mensaheng pag-agaw sa buwang ito. Bakit? Sapagkat ang panahon natin ngayon, panahon ng wakas. Na kung tawagin yan mga kapatid sa church history, ay in the end time o New Age, tayo ay nasa panahon ng end time sa church history, sa
sa Bible, panahon ng kawakasan. Kasi ang kawakasan ng huling araw, nagsimula yan nang si Kristo ipanganak. Ang huling araw nagsimula nang si Kristo ipanganak. Kaya kung tawagin yan, mga kapatid, sa church history, apostolic, papacy, reformation in the end time. Kaya tayo nasa panahon ng end time. Sa end time na ito, ang hinihintay na lang pag-agaw. Nasa panahon na tayo ng kawakasan ng huling araw. Hindi mo pwedeng sabing huling araw pa rin ngayon. Ang huling araw nagsimula na nang si Kristo ipanganak. Tayo nasa kawakasan ng huling araw. Ang hinihintay, pag-agaw. Kaya mga kapatid, ano ngayon ang iyong paghahanda? Sabi ng Panginoon, mabalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon, maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa mensahe, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po kami ipinaghahanda mo sa iyong muling pagparito upang hindi kami maiwan sa iyong mga kukunin. Hallelujah! Panginoon, ayaw namin kami mabilang doon sa maiiwan. Sapagkat ang hula sa iyong kasulatan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Panginoon, ayaw po namin mabilang kami sa maiiwan. Nais namin mabilang doon sa mga kukunin. Salamat po sa kalakasan spiritual, physical, maging sa mga bagay na material na natatanggap namin na nagiging daan upang ikaw ay aming mapaglingkuran at maitaguyod ang iyong gawain dito sa lupa. Purihin ka, Panginoon. Mahabag pa po sa aming mga kaibigan, sa mga nakarinig ng pangangaral tungkol sa pag-agaw, tungkol sa iyong muling pagparito, Panginoon. Yamang ang mga tanda ng iyong muling pagparito, nangyayari, nagaganap. Huwag kami magpapariwala, huwag kami magbingi-bingihan, Panginoon. Huwag namin hamakin ang iyong salita na ipinapangaral. Panginoon, huwag kami mag-isip ng masama, huwag kami magsalita ng masama. Panginoon, bagkus ang masabi namin, Panginoon, makasama kami sa iyong aagawin. Turuan mo kaming sumampalataya, turuan mo kami magsisi, turuan mo kami magpahugap ng kasalanan, turuan mo kami maglingkod sa iyo, sa gayo'y pagbilang kami sa mga kukunin mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan